Ito ay mga dambuhalang humpback whale na nakuna ng video habang nagmemeryenda ng maliliit na isda sa Monterey Bay, California. At ang libu-libong maliliit na isdang ito na paboritong snack ng humpback whale ay tinatawag nilang anchovy. Nakakamangha namang pagmasdan ang pagtalon ng humpback whale. Ang behavior na ito ay tinatawag nilang breaching. At nagulat ang mga turista nung bigla nalang nag-breach o tumalon sa kanilang harapan ang napakalaking balyenang ito. Turistang ito naman ay aliw na aliw habang hinahawakan at hinahalikan ang maamong balyena. Dito naman makikita natin kung gaano kalaki kumpara sa tao. Merong more than 80 different species ng balyena sa mundo at sila ay nabibilang sa pamilya ng cetaceans, kung saan nabibilang rin ang mga dolphins, porpoises at ang sikat na killer whale. At ang super cute na beluga whale. Ang dalawang ito naman ay mag-inang blue whales. At makikita natin sa mga videong ito kung gaano ito kalaki in reference to the boat na katabi nito. At alam nyo ba, ayon sa National Geographic, ang blue whale daw ang pinakamalaking hayop na naitala sa kasaysayan ng ating planeta. Mas mabigat at mas malaki pa ito sa pinakamalaking dinosaur na nabuhay noon. Ang pinakamahabang blue whale na naitala sa Guinness World Records ay umabot sa 110 feet. Mas mahaba pa ito sa standard NBA basketball court. At ang pinakamabigat na na-record ay umabot sa 190,000 kilograms. Dila pa lang daw nito ay kasing bigat na ng isang elepante. Sa laki nito ay aakalain mo itong isang nuclear submarine. Ngunit alam nyo ba, ang dumi ng mga balyena, ito daw ang magliligtas sa mundo laban sa global warming at climate change. Paano? Well, ganito kasi, ang dumi ng mga balyena ay naglalaman ng maraming nutrients at isa na dito ang mineral na iron. At ang iron ay isa sa mga essential na pagkain ng microscopic algae na phytoplankton. Ang mga phytoplankton ay para ding mga puno. Nag-a-absorb sila ng maraming dissolved carbon dioxide at nagre-release din sila ng oxygen. In fact, ayon sa National Geographic, 50% ng oxygen na napuproduce sa ating planeta ay galing sa dagat, galing sa phytoplankton photosynthesis. Amazing, di ba? Ang excess amount ng carbon dioxide ay isa sa mga dahilan ng global warming. So kung mas maraming balyena, mas marami ang kanilang dumi. Mas dadami ang mga phytoplankton sa karagatan at mas maraming carbon dioxide ang maa-absorb nila na siyang makakatulong sa problema natin sa global warming at climate change. Dagdag pa dyan, ang katawan mismo ng mga balyena ay nagtatrap din ng maraming carbon dioxide at kapag namatay sila at lumubog ay dadalhin nila ang carbon sa ilalim ng karagatan. Narito naman ang nutrient cycle ng mga balyena at phytoplankton. Ang mga phytoplankton ay nagiging pagkain ng maliliit na hayop sa dagat gaya ng krill. At ang mga krill naman ay isang pangunahing pagkain ng iba't ibang hayop sa dagat, kasama na dito ang mga balyena. Sumisisid ang mga balyena sa ilalim ng dagat upang mag-hunt ng krill at inilalabas nila ang kanilang dumi na puno ng sustansya at iron sa ibabaw na siya namang nagiging pagkain ng mga phytoplankton. At paulit-ulit lang ang cycle na ito. Basically, ang dumi ng mga balyena ay parang natural fertilizer na nagpapaganda ng ecosystem ng dagat. Ngunit sa kabila ng lahat ng kontribusyong ito sa ating kalikasan, nanganganib ang kanilang populasyon. Noong 18th hanggang 20th century ay nauso ang commercial whaling sa Amerika at ibang parte ng mundo, kung saan milyon-milyong mga balyena ang pinatay ng mga tao para sa karne nito at langis na ginamit sa mga ilaw at lubrication. May mga hakbang naman na ginagawa upang iligtas sila, tulad ng pagban sa karamihan sa mga commercial whaling noong 1986 at pagdevelop
mag-develop ng ropeless fishing gear upang maiwasan ang mga aksidente. Pero malaking pagbabago pa rin ang kinakailangan upang tuluyang maprotektahan ang ating mga gentle giants. Sa kasalukuyan, ang mga banta sa kanilang buhay ay ang mga aksidente sa dagat tulad ng collisions, ingay mula sa mga barko at pollution. At marami din ang nai-entangle sa mga net na nagre-resulta ng pagkamatay. Although ang populasyon ng ibang whale species gaya ng blue whale ay unti-unting nakaka-recover, ngunit meron namang iba na nanganganib na maging extinct. Gaya ng North Atlantic right whales na nasa humigit kumulang 336 na lang ang natitira. At kung magpapatuloy ang pagbagsak ng kanilang populasyon, posibleng mawala na sila sa loob ng 20 to 30 years. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, mag-comment ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!